ay kapit na natin yung kanyang distributor. So next natin na gagawin is yung kanyang carburetor. Ayan, yung bagong carb nya, gagawin natin Frankenstein carb yan. Bali, ito yung kanyang original na Aisin. Bali, mangyayari dyan, yung Aisin carb nya, tatanggalin natin tong pangibabaw, lalagyan natin ng replacement. Tapos yung ilalim nito, yung throttle body, tatanggalin natin yan, kakabit natin yung throttle body ng replacement carb. Then pagka nakagawa na tayo ng maayos na carb, siya natin sasalpak natin doon. Yan, bubuo tayo ng isang mas solid na carb. Grabing kapal naman ng pagkakalagay ng beta gray, oh. Oh. Lalawa, oh. Ayan, oh. Stranded ang gasolina, oh. Ito na yung Frankenstein carb natin. Ayan. Ito yung replacement carb nya, yung replacement na air horn. Ilagay ko yung original na Aisin na floater kasi madali masira yung floater ng Tapos tinanggal ko na yung nito, yung strainer. May strainer yan sa loob, tinanggal ko na. Tapos ayan, ito na yung Aisin natin na body. Nakita nyo Aisin yung ating mga Venturis. And then ito yan, bago yung throttle body. Yan, ito yung Aisin. Ito na yung ating base plate. Okay na, nalagyan na natin ng bagong gasket, Elmoid. Pero bago natin ikabit yung carb, ilalagay ko yung nya, yung tube assembly nya. Ito nakabit natin kasi yan, tinanggal nila yung yan, ikakabit natin para mapagana natin yung nya. Ito, sayang meron siyang power steering assist. Ayan, ito yung switch ito ng sa power steering. Kabit muna natin to. Kung mga kapatan na ikabit na natin yung carb. Ayan, and then yung itong ating tube assembly na ikabit na rin natin. Yan, ayan, naandar na siya. Umaandar na po yan mga kapatad, oh. Ayan, parang hindi naandar. Fortunately, nasira yung nya, VTV na namin, nagkaroon ng singaw. Yung kanyang green at black na VTV. Kaya kinuha ko muna yung nandito, nilipat ko dito. Wala singaw, lack na singaw. Nilagyan lang kasi ni sir ng mighty band, bumigay na din. Kaya hanap na lang siya ng ganito na VTV. Samantala ito na nilagay nyo, brown at saka black, para gumana kahit pa paano yung inyong power steering assist. Sunod natin gagawin po dito mga kapatid is yung tatama natin yung kanyang cam gear. Mali. Ayan, lagay sa 1E yung kanyang cam gear, yung timing nya dapat yan nasa 2E. So ilipat natin ngayon yan. Ayan. Ayan mga kapatid, nakatapat na. Nasa 2E na siya. Wala na sa 1E. Okay na yan. Ayan. So balik na lang natin yung valve cover. Try natin na i-timing. Pero ginawa ko, ni-recheck ko na naman yung nya, kanyang valve clearance. Okay naman. So ayan, kabit na lang natin yung valve cover. Ayan, tingnan natin yung call start ng ginagawa kong love life. So ito, press lang tayo ng dalawang sa gas pedal 1
2 down to the floor. Natin kung gagana yung cold start nya. Ayun pala. Ayun. ...900 RPM. Ayun, umaga na naman, no? Yung tumataas, oh. Nag-1,000 siya. Ayan. So yung mga kapatid, yun ang difference ng nakaano ka, yung cold start idle up and yung cold start na conventional, yung electronic. Yun unti-unting tumataas yung tingnan natin yun, gumana mga kapatid, yung niya, cold start niya. Hintay lang tayo ng mga 3 to 4 minutes or pag umangat na yung kanyang temperature. Nating depress. Ayun mga kapatid, gumana siya. Bumaba na yung niya, yung RPM niya, nag 800 na. So napagano ko ng maayos yung kanyang cold start system.